pasok! Vice President Sara Duterte ang anyay kasinungalingan ni PNP Chief Romel Marbil kaugnay sa binawing security detail ng bise. Kasunod yan, nanawagan ng mga kaalyadong senador ni VP Sara sa mga gustong mag-volunteer para protektahan ang pangalawang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Walang prenong binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Marbil kasunod yan ng pagbawi sa 75 police security personnel ng bise na inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Una nang sinabi ni VP Sara na okay lang naman daw yan, pero may inilabas na open letter si VP Sara sa social media laban kay PNP Chief Marbil. Muli niyang binigyang diin na hindi apektado ang kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo kahit pa binawasan ang kanyang security detail. Yun nga lang, hindi raw nagustuhan ni VP Sara ang mga aniyay kasinungalingan ni Marbil sa mga interview na napapanood ng taong bayan. Unang punto ng bise, sadyang ginawa raw ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialaman ng mga gaya ng PNP Chief, ang security ni VP Sara at ng mga susunod pang Vice President ng bansa. Pinabulaanan din ng bise ang sinabi ni Marbil na nag-request sila sa Office of the Vice President sa pag-pull out ng 75 police personnel. Giit ni VP Sara, walang nangyaring request. Sinabihan na lang daw sila na kukunin na ang mga naturang tauhan ng PNP. Hindi na raw pumalag ang kampo ni Vice President Duterte. Dagdag pa ng bise, hindi rin totoo ang sinabi ni PNP Chief na walang banta sa kanyang buhay kaya binawasan ang kanyang security detail. Aniya, meron ngang malisyosong naglabas ng video niya habang nasa NAIA. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Kamakailan din daw nang bumisita ang ilang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara, ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Alam mo, yan nga yung kaninang title ng ating video, na nilusob yung bahay. Sabi ng iba, clickbait daw. Ayan o, pinuntahan yung bahay. Alam nyo, hindi po normal yan eh. Yung pupuntahan yung bahay ng kapulisan. Privacy ho yan ng Vice President, di ba? Nakita nyo ba yung mga pulis at sundalo ni PRRD noon nilusob ang bahay ni Leni Robredo? Hindi, di ba? Kahit o opposition si Leni Robredo, pinababayaan po yan. Wala hong paglusob na nagaganap. So, napakalaking nakakapagtaka kung bakit. Tandaan natin, ako, sabi ko nga yung sa titulo ko ngayon, yung title natin na VP Sara pwedeng matulad kay Trump, posibleng-posible yan, ha? Bakit kanyo? Kasi, pambira, ha? Etong pag-ano ni VP Sara, pagkatanggal ng kanyang mga security, yun nga may security, punong-puno na, nadadali pa eh. Diba? O, yung kay Trump, grabe ho yung security doon, and yet, nadali pa. O, paano pa kaya ho ito? Tananggalan ng security. Tapos pinalitan, yung mismong mga tao ni Romel. Si Romel, kilala niyo yun? Sabi ni VP Sara Duterte, Romel. Ang si Romel po, si Marbil. So, ibig sabihin po, talagang delikado. Kaya ka mag-ano di ba? Kaya ka alam mo yun, mangangamba na baka posibleng mangyari. Kasi bakit papupuntahan yung bahay at aalamin? Anong purpose nun? Hindi di ba? Ano ang purpose ng pagpunta ng pulis sa bahay at sinusurveillance ang bahay ni VP Sara Duterte? Anong purpose? Hindi, explain nyo sa akin, Mr. Romel. Romel, paki-explain. Bakit pinuntahan ng mga pulis ang bahay at inaalam kung doon nakatira ang mga anak ni VP Sara Duterte? Bakit? Bakit? Anong dahilan? Kayo nga ako, magtatanong lang ako sa inyo. Ako, iniisip ko na mabuti ito, Iniisip ko nang mabuti ito. Sabi ko sa sarili ko, anong dahilan at kailangan puntahan ng pulis yung bahay
ni BP Sara Duterte at alamin kung nandun dun nakatira ang kanyang mga anak. Anong purpose? Hindi, ako nagtatanong lang EJ Banateros, ako po yan. Sino? Anong ako po yan? Madam EJ, yung ganda ng ni picture ni Madam EJ. Hindi di ba? Isipin nyo na mabuti yan. Anong purpose? Iniisip ko talaga na mabuti. Anong purpose nun? Bakit kailangan puntahan ng bahay? Anong purpose? Tataka si BP Sara. Sandali, may warrant ba si BP Sara Duterte? Kasi yung binabantayan nyo sa KOJC, ang dahilan nyo, binabantayan nyo si Kibuloy. Di ba ho? Dito, meron namang warrant si BP Sara Duterte para bantayan ninyo? Hindi tatanong po ako Boss Bay, si EJ Warrior yan. Uy, maraming salamat Maraming salamat sa mga naninindigan at nananatiling Banateros. Nagpalit ng kanilang mga pangalan Banateros. Kasi ang Banateros, hindi lamang po kaming mga vlogger. Hindi lang po si Oli, Coach Oli, si Boss Dada, si Master Judea, si Spencer o di kaya si Jay Guevara. Ang Banateros tayong lahat. Buti pa iba dyan, talagang ginagamit at proud na proud. Uy, Virginia Puruya. Sobrang na-miss na kita Medyo matagal-tagal kang hindi dumadalaw dito. Buti pa kay Boss Dada, dumadalaw ka. Dito, hindi ka nadadalaw. Pag punta talaga namin dyan sa Japan, pupuntahan ka talaga namin dyan, Hindi ito ang talagang tanong ko sa inyo Bakit kaya pumunta sa bahay ng BP Sara Duterte itong mga PNP? Tanungin ko kayo. May sagot ba kayo dyan? Meron ba kayong idea kung bakit ganun? Mabuti na lang daw napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil pa raw ang pumili? Ang gusto lang daw ni VP Sara ay tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Sinubukan ng News 5 na makuwang pahayag ni PNP Chief Marbil nang dumalo siya kanina sa pagdinig sa kamera, pero ngiti lang ang kanyang tugon sa mga sinabi ng pangalawang Pangulo. Nakahanap naman ng... So Marbil? Tatahimik ka na lang, Romel? So tameme ka ngayon kay BP Sara Duterte? Hindi, tameme ka ngayon. Wala ka na sagot. Alam mo kung bakit? Napahiya ka. Kasi nailantad yung kasinungalingan mo, Romel. Nailantad ang kasinungalingan mo. Inisa-isa ni BP Sara yung kasinungalingan mo, Romel. Ilan po yun? Booking ka sa lahat ng mga sinabi mo, tablado ka. Pahiya ka. Ngayon, di ba, ang hilig-hilig mo magsalita. Ang hilig-hilig mo magpa-preskon. Asama mo pa yung sinunal. Ngayon, biglaan tumahimik. Kasi pahiya ka. Pahiya ka na isa ka palang sinungaling. According to BP Sara Duterte. Akala mo kakayanin mo si BP Sara Duterte? Baka hindi mo alam, yan, official din yan ng Armed Forces. Ito matindi ho itong nangyayari na ito. Natameme si Romel. Wala ka nasabi, napahiya ka ngayon. Tuloy. Nang kakampi si VP Sara kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang mga gustong mag-volunteer na security detail ng pangalawang Pangulo. Tingin daw ng senador may nag-utos kay Marbil na bawasan ng security detail ang bise. Alam ko naman si Chief PNP, hindi naman yan siya mag-decision ng gano'n kung na-instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta ang Ayun. Sabi nila, hindi naman basta-basta Chief PNP ka tapos tanggal mo security number 2. So sabi ni Bato, sabi ni Bato, meron itong utos sa taas.
Alam niyo naman kung sino siguro ang susunod na mataas kay PNP Chief. Kung saan na kanino ang PNP. Walang iba kung hindi na kay Abalos. Abalos! Makinig ka, Abalos, ha? Ikaw, bilang na. Bilang na ang araw mo. Ha? Bakit bilang na araw mo? Bilang na ang araw mo dahil sa matatapos na yung TV series mo. Ha? Matatapos na yung TV series mo at malalaos ka na. Hindi. Joke lang po. Ha? Bakit kanyo bilang na araw niya? Kasi pag tumakbo siyang senador, kasi tatakbo na siyang senador eh. So, kailangan niya mag-file sa October. Oh, di totoo. Pag pa-file siya sa October, he has to resign. Pag nag-file siya sa October. So, bilang na ang araw mo bilang pinuno ng PNP. Matatalo ka pa. Oh, so, pag natalo ka, may isang taon na hindi ka pwede maipwesto. So, private citizen ka ngayon. Tama, mali. Oh. Hindi, kaya nga mga kababayan, ito 2025, nananawagan tayo. Nananawagan tayo sa lahat ng OFW. Patikimin natin etong Abalos na ito ng hagupit ng taong bayan. Walang boboto kay Abalos. 0 vote para kay Abalos. Patikimin natin ang galit natin. Alam mo, ito yan. Hindi ako naniniwala sa madugong revolusyon. Ayoko yan. Ayoko may masasaktan na Pilipino. Ayoko magre-rebelde tayo. Ayoko yan. Hindi ko yan gusto. Hindi ako pabor dyan. Pero, pwede tayong bumawi sa pamamagitan ng pagkampanya laban dito kay Abalos. Mangampanya tayo. Talagang ikampanya natin. No to Abalos. Kasi ngayon nga, sekretary pa siya, inaabuso niya na ang kanyang kapangyarihan. Yung mga ganyang kautusan ay hindi tama. Ngayon, magsesenador pa siya? Naku, delicate siya. Magkanong bilyon ang dadaan sa kanyang kamay kung siya ay maging senador? Kung ngayon nakikita natin na tila merong hindi siya magandang ginagawa, abay pag naging naging senador pa yan, delicate siyang Abalos na yan. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, tandaan lang ninyo ito, paano ko lang sa inyo, paalala ko. Dati hong niyang simipsip kay Duterte, dati opisyal ni Duterte yan, and yet, ngayon, traidor. Sabi nito isa ni Tex Atlas, huwag mo akong utusan banat bay talagang hindi ko iboboto yan pati si Gibo. Gusto kitang utusan eh. Inuutusan kita ngayon. Huwag mo iboto yan si Abalos Utusan kita. Hindi naman ibig sabihin na inutusan kita kailangan mo sundin eh. Malaya ka. Malaya kang wag sumunod, pero utusan kita. Markado na sa akin, Sir Banat Bay, kasi updated ako sa inyong banatero, sa inyong nalalaman ng ang mga mantsa sa bayan. Oo nga, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo Abalos, bilang na ang araw mo bilang sekretary ng DILG. Dahil, siyempre, magpa-file ka na ng iyong candidacy, tanggal ka na ngayon sa sekretary ng DILG. So mga kababayan, pwede ho ba akong humingi sa inyo ng suporta na ipamahagi nyo itong video na ito? No to Abalos. Yun No to Abalos. PNP ka, tapos tanggalan mo ng security yung number 2 na official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot lang niya, To whoever is above him, either above him or somebody that is controlling him. Hindi, walang iba yan kung hindi si Abalos. Alam ko yan. Kasi alam ko na si Abalos ang isa sa mga dahilan ng pag-recall ng mga ilang
PSPG ng mga Duterte supporter. Personally, alam ko yan. So, sa tingin ko lang naman, siya ang nag-utos. Hindi, walang biro Kasi ako hindi na lang ako nagsasalita pero ang dami kong alam patungkol po dyan sa PSPG. Personal na kaalaman. Kaya wag mong paikutin ng tumbong namin dahil nagkamali ka ng diskarte. Hindi, alam mo, PNP Chief Marbil, una, binigyan pa kita ng pagkakataon. Binigyan pa kita ng pagkakataon pero umabuso ka. Inabuso mo yung kapangyarihan mo. Akala mo, ikaw talaga ang batas. Hindi ikaw ang batas, PNP Chief Marbil. Taong bayan ng batas. Dahil ayon sa ating konstitusyon. The power emanates from the people, not from the police. All government agencies, department is under the civilian. Taong bayan. Baka nakakalimutan mo yan, Romel. Dahil hindi tama yan. At saka tandaan nyo rin yung pangalang Marbil. Ako may hinala ako in the future, papapil-papil to Sigurado ako. Ikaw naman din, Marbil, bilang na rin ang araw mo. Kasi February, magre-retire ka na. Magre-retire ka na. Hindi ka na pulis. Retired ka na. Alam mo naman siguro, maraming mga retired general ang inalisa mo rin ng PSPG. Kasi naiisip mo na kaalyado ni PRRD. Kaya tinanggalan mo ng PSPG. Hindi nyo ba alam yan? Alam ko yan. Personal kung alam po yan. Hindi tayo pwedeng paikot-ikutin ito ni Marbil. Kaya sige lang. Hindi habang panahon ikaw ang batas. Enjoyin mo lang hanggang February. Yung pagiging feeling mo ikaw ang batas. Enjoyin mo lang. Huwag mong kakalimutan. Ikaw hanggang February. Si Vice President Sara Duterte, hindi lang hanggang February, hanggang 2028 pa siya. At after 2028, siguradong presidente siya. Huwag mong kakalimutan niya, Marbil. Isa lang ang wish namin sa'yo. Marbil. Enjoy life to its fullest. Hindi, totoo naman. We want him to enjoy life. Hindi, wala ko sinasabing gaganti. Walang ganun. Hindi ako naniniwala sa pagganti. Sabi nga vengeance is nasa Lord Jans, ang vengeance. Give room for the Lord's vengeance. Kasi nga, pag ikaw ng ambuso ng kapwa mo, hindi naman po natutulog ang Diyos at di ba? Hindi naman po natutulog pag nang-aabuso ka ng kapwa mo. Ang mga tao, ako naniniwala ako just put your trust, di ba? Naniniwala ako dun. Ang buhay kasi sa totoo lang, bilog nga yan, ika nga, di ba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. Ngayon, nasa ibabaw itong mga animal na to. Darating ang panahon, iikot ang mundo. Kaya nga dapat, pag ikaw nasa ibabaw, wag kang magdedehado ng kapwa mo. Wag kang yung tama lang. Ibig ko sabihin ng tama lang? Pag may mali ang kapwa, durugin mo. Pero pag tama naman siya, hayaan mo. Wag mong, even if nagdi-disagree siya sa'yo, pero may tama naman siya, wag mong aanuhin. Wag mong aapihin. Diba? Ngayon, tila iba usapan ngayon. Talagang dinudurog ang mga Duterte. So, nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo yan, PNP Chief Marbil. Yan ba ang gusto mong iiwan na imahe? Imahe mo? Na dadali ng mga anak mo at ng mga apo mo na ikaw, Marbil, Romel Marbil, ay isang diktador at nag-feeling batas? Gusto mo yan ng imaheng madala mo sa anak mo at saka sa pamilya mo, sa mga apo mo? Ikaw lang ang katangi-tanging PNP chief na nagtanggal ng seguridad
ng isang BP. Ikaw lang. Wala sa kasaysayan ng gumawa nun kung hindi ikaw. Anong tawag dyan? Sabi nga ni BP Sara Duterte, feeling batas. Diba? So, masusulat na sa kasaysayan yan. Yan ay maisusulat na ikaw ang kaisa-isang PNP chief na may... Ewan ko kung anong tawag mo dyan sa ganyang pag-iisip. Topak ba tawag mo dyan? Power trip ba? Diba? Yung totoo. Ikaw ang katangi-tanging PNP chief na gumawa niyan sa isang vice president. At masusulat yan sa history ng Pilipinas. Huwag mong kakalimutan si Fabian Ber na naisulat ang pangalan niyang kasamang diktador. Di umano. Sa kasaysayan. Naisulat yan sa history. Diba? Gusto mo ba ganun din ang madadala mong pangalan hanggang sa kaduluduluhan ng iyong buhay? Na isa kang nagfi-feeling batas? Nagpa-power trip? Nagiging diktador? Hindi to ano eh. Alam mo, si Robredo, sobrang kontrabida niyan. Si Robredo, sobra yung fake news niyan. Pero hindi ginipit ni Pangulong Duterte yan. Sa katunayan, binigyan niya pa ng 2 trabaho. Binigyan niya ng katungkulan sa gobyerno. And yet, sablay. Diba? Kaya natanggal. Ikaw, nadinig mo ba si BP Sara Duterte na kumontra kay Marcos? Hindi, nadinig mo ba? Well, eto, nagtatanong lang tayo. Nadinig mo ba na si BP Sara Duterte pinagmumura niya si Marcos? Pinagmumura niya... Wala ka narinig na ganun eh. Di ba? Wala ka narinig. Oh. Kung sinabi niya pag nag-resign man siya sa DepEd, abay, wala namang problema dun. Ngayon, kung siya naman po ay nagsalita ng designated survivor, by law, she is supposed to be designated survivor kasi vice president siya. Doon sa video, nakalukuhan lang ng ibang vlogger yan dahil mukhang mga pera to, mga patay gutom to mga vlogger na to. Hindi ko kasalanan ni BP Sara Duterte yun. Sa katunayan, ayan na nga, sinasabi ni BP Sara Duterte. Dahil sa katarantaduhan ng mga naglabas ng video, kaya nadamay siya. Diba? Hindi, ito sasabihin ko na. Kaya, pwede ba yung mga, dito, I'm drawing the line. Mga kababayan, I'm drawing the line. If you still support Maharlika, get the fuck out of my channel. As simple as that. I'm drawing the line. If you are still believing Maharlika, get the fuck out of my channel. You do not belong here. Ang mga nandito lang ay yung mga concern kay Pangulong Duterte. That's it. Dito ang inaangat si Duterte. Wala nang iba. So kung ikaw ay MDS, you're not welcome, sabi nga. Bakit? Yung ultimo nyo nga boss binasa niya yung letter. Iniskip niya yung part na sinabi ni BP Sara Duterte na isa sa may kasalanan ay yung video. Iniskip niya yung part na yun. Nandun si Ann Harot, nantarantado nga siya dun Nantarantado siya dun. Sabi niya, bakit mo iniskip? Tapos ayun, binlock siya. Iniskip niya yung part na yun. Yun ay isang kabastusan. Magko-quote ka lang ng gusto mong mag-quote na gusto mo doon sa letter that will benefit your fight, tapos i-skip mo yung iba. In other words, tinatanggal mo yung truth of the entire message of BP Sara Duterte. Remember, pag ang isang tao sumulat, buo yan. Dapat buong konteksto yan. I-discuss mo. Hindi yung pipiliin mo lang yung magsiserve sa purpose mo sa buhay. Diba? Duterte ba si Isko?
Sabi nitong isa, bakit? Lumaban ba si Isko kay Duterte? Kung hindi ka nga naman isang katerbang tanga, kailan lumaban si Isko kay Duterte sa eleksyon? Si Sara Duterte ba, presidente, tinakbo? Ang tanga-tanga mo naman. Sorry gusto nyo ng real talk? Tablado kayo mga ano dito. Sa totoo lang, tablado kayo dito. Ulitin ko, hindi kayo welcome dito. Lumayas kayo sa channel ko dahil etong channel na to, ang Banateros, isa lang ang bida sa amin, si Duterte lang. Duterte lang ang bida dito, wala nang iba. Ulitin ko, Duterte lang ang bida dito. Sa Banateros, Duterte lang ang sinusundan. Kung alam nyo lang sana ang pinagsasabihin, wala lang kasi kaming wala lang kaming karapatan na ikwento sa inyo ang sinasabi ng mga Duterte sa amin. Wala ho kasi kaming karapatan dahil hindi ho kami yung chismoso. Tandaan nyo, we hang out with Duterte. And we know where we are coming from. Nakakasama namin ng mga Duterte. Alam namin ng sentimento ng mga Duterte. Pero hindi namin ikikwento sa inyo dahil hindi ko kami mahilig mag-drop ng name. Pero alam mo namin. Alam namin kung sino ang approve sa mga Duterte. At definitely, hindi si Maharlika. She's out. And yet, gusto niya siyang sundan? Then get the fuck out of my channel. Ganun lang kasimple. Alis kayo dito. Literal, hindi yan kasama sa... Huwag niyong sabihin na pareho kayo ng pinaglalaban. Hindi! Hindi ako papayag doon na pareho kami ng pinaglalaban. Ang pinaglalaban ni Maharlika, views. Dito ang pinaglalaban namin mga Duterte. Bakit? Si Duterte at ang kanyang pamilya ang tunay na maghahatid sa atin sa mas maayos na governance. Yun ang dahilan kung bakit kami tapat sa mga Duterte. Dahil sila lang ang mga tunay na politiko maghahatid ng tama at maayos na governance sa Pilipinas. Ayan na naman yung ihirit ng mga tanga. Vlogger sa vlogger na usapan. Di lumayas ka na, wala namimilit sa'yo dito. Lumayas ka. Mag-unsubscribe ka, wag mong kalimutan I-delete mo lahat ng shinare mo. May sariling agenda si Maharlika, correct. Sarili lang niya, iniisip niya, hindi ang mga Duterte, kaya lumayas kayo. Maniwala kayo sa akin, masasaktan kayo araw-araw. Dahil araw-araw ko kayong babanatan dito. Ihirit nyo pa yan. That could be the most possible situation. Tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni VP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Ayan isa pang sinabi naman ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, ayan I salute to you, Sir Senator Bato. Ako man nananawagan po sa lahat ng mga dating rebelde na mayroong mga tamang papeles na pagsuko, amnestiya, kayo'y may kaalaman sa Penjak, Silat, Kali, Eskrima. Naku, hindi ko po alam yung mga yan At handang sumailalim sa pagsasanay, pagsuri, clearance at approval ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Isang karangalan para sa mga nagbabalik loob na magsilbi, voluntaryo. Kaya nga ako alam nyo ito mga kababayan kami po mga Banateros, nakatira kami sa Pilipinas. Kami po'y nangangamba. Eto, gusto nyo ng truth? Gusto nyo ng truth? Truth, as in, nothing but the truth. Gusto nyo ng truth? Hindi, sabihin nyo dyan. Ako magsasalita ako ng totoo. Sabihin nyo dyan. Magsasalita akong totoo. Sige, hamunin nyo pa ako. Sabihin nyo. Sabihin mo na yung totoo, Banat Bay. Go, go, go! Ito, sasabihin ko na sa inyo. Kung naalala ninyo, mayroon akong time na nakatanggap ako ng sunod-sunod na threat. Okay?
may threat assessment ako, may police report akong ginawa, may mga sumusunod na nakamotor sa akin. Kinuwento ko na, hindi ko pa nakwento yung part na yon. Ini-report ko to. Meron po akong report dyan. Okay? Meron pong nakaabang lagi sa may kondo ko. Gumawa po ako ng report. May police report yan. May threat assessment ako. In-interview ako ng mga police, tinanong, at inalam nila kung totoo. And they found out it's totoo. Kaya nga binigyan nila ako ng tinatawag na availment ng protection from the PNP. Kasi dahil nga sa mga threat na natatanggap ko. Sinagmit ko lahat yun, kumpleto ko ng dokumento, at binigyan nila ako ng protection. Pero nung tumungtong si Marbil, lahat po ng Duterte supporter na nakapag-avail dahil may mga threat sa mga buhay nila. Remember, hindi lang naman po gobyerno binabanata namin eh. Ang binabanata namin, mga komunistang NPA. Hindi ako takot sa kalaban sa oposisyon. Pero lagi akong winawarningan na ang mga NPA ay traidor. Traidor ho sila. Alam ko ho yan. Yan, nag-aantay lang ng pagkakataon na pag humina ka, dun ka babanatan. Kaya I never, ever na ibinaba ang security ko. Talagang lagi akong aware. Kasi alam ko yung mga NPA, mga damunyo yan eh. Damunyo talaga sila. At nung tumungtong si Marbil, tinanggal po ang seguridad ko. After tinanggal ang seguridad ko, idinimanda ko sa Legazpi. Ano ibig sabihin nun? I have to go there. Teritoryo nila yun. Ganong katindi. Kaya nga alam nyo, sabi ko nga sa inyo, huwag kaming banateros ang pagbibintangan ninyo na kami pa yung bayaran. Gago ba kayo? Kami ang naaalangan sa mga buhay namin dito. Kami ang bumabanat dito. Anytime pwede kaming galawin. Hanggang PNP chief binabanata namin. Wala kaming takot na banata ng PNP chief kung mali siya. Nung una, pinagbigyan ko ng... na-recall na ang PNP ko pinagbibigyan ko, pinupuri ko pa nga siya pag may maganda siyang ginawa. Pero this time, abusado na eh. Mantakin mo, hindi lang pala siya, akala ko nga nung una, kinonfirm ko ito eh. Kay Pangulong Duterte, tinanggalan din ng PSPG. Kasi tandaan ninyo, karapatan niya ng Pangulo, dating Pangulo. Ang nandiyan sa kanya ngayon, yung PSG. Kasi nasa batas yan. Pero yung PSPG, dinadagdag yan. Tinanggal yan. Kay Baste, tinanggal din. Pinarusahan pa nga ang ginawa, ibinabad sa checkpoint yung kanyang security. Tapos mismong si Bongo tinanggalan din. Kaya nga sabi namin, sige, okay lang, walang problema. Karapatan nyo yan. Karapatan nyo yan eh. It is a privilege. Okay. Even if alam naming delikado kami sa buhay namin. Hindi ako, nag-tone down ba ako? Nag-tone down po ba ako? Although we can hire private security, which I did. Pero ang tanong, eto, tumigil ba kami ng pagbanat? Hindi. Lalo nga kaming dumiin. Bakit to? Ay, hindi. Laban ko laban. Kasi kung kaya nyong gawin to sa amin, hindi ko pwedeng hindi ipaglaban ang mga ordinaryong Pilipino. Alam nyo, nag-isip na ako eh. Nag-isip na ako itigil. Sabi ko, tangina, this is not worth it. Ito to be honest this is not worth it. Napaisip na ako dun eh. Bakit? Tangina, may kaso. 2. Isipin nyo gastos ko dun. Gastos ko yan Ako magbabayad sa abogado.
Walang tutulong sa akin dyan. Gastos ko yan. Magkano yan? 500 kada kaso ko siguro. Mababa na yun. Kaya mamamatay mga Pilipino dito sa bahay natin eh. Pag sampa pa lang ng kaso, yari ka na eh. Oh, di ba? Tapos ano pa? Ang titindi pa ng pinagdadaanan natin. Hindi, walang biro ho ah. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wag kami. Let's draw the line. Yung mga nagpipiling matapang na niya, mga putang ina nyo. Hindi kayo matapang. Nagtatago kayo sa ibang bansa eh. Andiyan kayo sa ibang bansa, tapos sasabihin nyo matapang kayo, di nga kayo sumusunod sa kumpas ng mga Duterte, matapang kayo. Tigil-tigilan nyo kami. Tapos kami pa ang pagbibintangan ninyo na bayad. O sa inyo na lang to. Gusto nyo, sa inyo, oh. Hindi, ito, walang biro ito ah. Napag-isip-isip ko, tangina, this is not worth it anymore ah. Yung pakikipaglaban, not worth it anymore. Napaisip ako dyan. Sabi ko, mag-ano na lang ako, mag-TikTok na lang kaya ako. Okane. Alam niyo Okane? Di ba, parang gusto mo na, tapos ano pa? Oh, lahat na nang gagawin sa'yo para gipiting ka. Tama, mali. Hindi ko na, naisip ko na yan. Sabi ko, it's not worth it. Pero alam nyo kung anong dahilan kung bakit nagpapatuloy pa kami? Gusto nyo ng tunay na dahilan? Isa lang. Isa sa mga dahilan. Dahil yung mga taga KOJC. Ito, walang biro ito ah. Nung tinitignan ko sa kanila, yung nasa labas sila, napapaisip ako eh. Kung ako kaya to, kaya ko kaya itong ginagawa nila? Kasi sila 24 oras nandun sa labas nakabang. 24 oras sila na nagbabantay, nagpapalitan lang sila. Sabi nga nung isang taga KOJC na nakausap ko, hindi ko lang sasabihin yung pangalan niya. Alam mo yan, si Banat Nay? Si Ma'am Nene, si Tita Nene. Yung matapang. Alam mo ba, Banat Bay, halos di natutulog yan. Kaya, kami mga taga KOJC, nakita namin yung pagsabog yung sin Tita Nene. Kasi nakikita namin siya. Hindi yan yung boss na uupo sa opisina. Si Ate Nene, oo, hindi yan yung uupo sa opisina tapos binantayan niyo na ba? Nandiyan na ba kayo? Ito na, sino na susunod na kapalit? Hindi siya ganun. Si Ate Nene, siya mismo nagbabantay. Tita Nene, hindi ko alam kung anong ang tamang pangalan. Tita Nene. Talagang nagbabantay din siya. Kahit yung ibang mga pinuno ng KOJC, nagbabantay sila. Kaya nga nung nagpunta ako doon, somehow it was a wake-up call. Hindi nyo ba napansin, hindi ako nag-vlog last week? Marami sa inyong nagtataka ba hindi ako nagbablog? Napapaisip ako na maigi. Sabi ko, lahat ng kinita ko sa vlog, mapupunta lang sa demanda ko. Worth it pa ba? Napapaisip ka ng ganyan eh. Tapos, delikado pa buhay mo. Di ba? Isipin nyo yan ha. Tapos, naimbitahan kami sa Davao to show yung Davao. Alam mo, nung pinuntahan namin yun, it was a blessing sa akin ha. Maraming salamat sa mga taga KOJC. Blessing talaga kayo sa akin. Without even talking, just seeing the people doon sa labas sa KOJC, alam mo yung napapaisip ka na, huwag ka na mareklamo. Ito nga mga to, 24 oras nag-aabang sa bahay dahil they have to protect yung kanilang kingdom eh. Di ba? Huwag ka na magreklamo. Yun ang sa akin ng Lord na parang, rereklamo tayo. Kasi minsan, totoo ito ha. Nasa Biblia din po yan. Sometimes kasi we think na hindi, yung ating pinagdadaanan ay hindi pinagdadaanan ng iba. Kasi ang demonyo. Hindi, totoo. Ang demonyo kasi demonyo. Ganito ang demonyo eh. Pag dumaan ka sa problema, ididikdik niya sa'yo. Tingnan mo na. Ikaw lang ang dumadaan sa problemang ganyan. Galit sa'yo ang Diyos. Ha? Ikaw na ang pinakamasamang tao. Kasi nga, di ba, tandaan niyo anong tawag sa kanya? Sa demonyo? Di ba, nakalimutan ko na ang tawag sa kanya, pero siya yung taong nagko-condemn.
Ay, siya yung tao. Siya yung pinaka nagko-condemn. Kukondenahin ka niyan. So pag may problema ka, ipagdidikdikan niya, masama ka kasing tao, kaya ka nang kakadaan sa ganyang problema. Bakit ikaw lang ang ganyan? Yung gaganunin ka niya. Na parang ikaw lang ang pinakamasamang tao. Na ikaw na pinakaming matinding problema sa buhay. Yung ganun eh. Pero, if you would open your eyes, makikita mo na hindi lang ikaw dumadaan sa ganyan. Yung iba mas matindi pa nga. And yet, kumakapit sila. Tapos magrereklamo ka sa maliit na bagay. Kaya, walang biro. Kaya po, sa totoo lang, nabless po ako dun sa mga taga KOJC. Kung may nanonood po ng mga taga KOJC, laban tayo. Thank you. Thank you sa inyong pakikipaglaban. Dahil sa inyong pakikipaglaban, ako po ay lumalaban din. Alam niyo, hindi mo madali. We can live a peaceful life. I have my own job. As a matter of fact, minsan napapabayaan ko na nga yung trabaho ko. I can live my life na masaya at walang kalaban, walang kaaway. Nag-e-enjoy lang sa buhay. Kasama ang Mocha Girls, masaya lang, di ba? And yet, I have to go through this dahil sabi ko nga ito na yung pinagdalan sa akin ng aking destiny. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. But again, as I've said, we have to draw the line. Sorry, pero Trojan horse yung mga yan. Hindi ako makikisama sa mga naninira at nakakasira ng pinaglalaban natin. At sila yun. Hindi pa pwede, tuldukan na natin. Tinutuldukan ko na. Hindi na natin ito tolerate dahil ayaw lang natin maka-offend ng tao. Sorry, it's time for you to decide. Which sides are you? Side ba kayo ni Maharlika o nasa side kayo ni Duterte? Hindi ho sa Banateros ha. Sa Duterte ho. Duterte. Definitely, they're not the same. Si Maharlika, ginagamit lang ang mga Duterte ngayon para sa kanyang views. Which yan ang ginawa niya to get views noong panahon ni Marcos. Nung hindi na siya nakinabang, lumipat, bumalik na naman siya dito sa Duterte. Ginagamit niya naman uli yan para sa sarili niyang interes. So, if you're there, doon na kayo. Lumayas na kayo. Doon na kayo. There's no room for you dito. Dahil dito, Duterte lang. Ganun lang kasimple. Duterte lang dito. Hindi ko nga kayo sinasabing sumunod kayo sa Banateros eh. Duterte lang. Duterte lang ang bida dito. Wala nang iba. Banateros, hindi bida yan. Duterte lang. Yun lang. So, alis na. Huwag na kayong magtagal dito.